Magandang araw sa ating lahat, mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan po natin ngayon, ito pong mga kasinungalingan ng mga tumututol, no, o ditong mga bumabatikos sa rehabilitasyon ng Manila Bay, no, yung sumentro po sila sa paglalagay ng white sand o yung artificial white sand. No? Iisa-isahin po natin yan at sasagutin po natin no, yung mga kasinungalingan na yan na pinalalaganap at ito po ay araw-araw na kinocover o nababasa, naririnig natin yung mga kasinungalingan na to na inuulit-ulit po ng mga media, no? Yung mga traditional media paulit-ulit po, hoping na mapaniwala nila yung mga Filipino. No? Tayo pong mga tunay na concern. Ako po, bilang isa dyan sa mga nag-volunteer na naglinis niyan last year, no? Bandang February. February po ako napunta riyan, 2019. No? Yung pong hindi po ako kasama doon sa first batch na 100,000 po yung nagpunta. Kami po yung medyo malinis-linis na no? Pailan-ilan na lang, no? So, ito pong mga sinasabi nila na mga kasinungalingan ay sasagutin po ng inyong lingkod, no? Dito sa ating vlog ngayon para naman malaman ng mga Pilipino ang katotohanan. Yan po ang paglilingkod natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan at may pinapanigan. Ang pinapanigan po natin ay mamamayang Pilipino at ang katotohanan. Kaya ano pa hinihintay mo? Pindot na. Okay, pag-usapan po natin, no? Una pong kasinungalingan agad. Sinasabi nila, no? 300 million ang ginastos o ginagastos sa pambili ng artificial white sand, no? Okay. Dalawa po yung sasagutin natin dito, no? Ito po ba ay artificial white sand? At ito po ba ay 389 million, no? Yung tinutukoy po nila na 389 million, yan po yung buong rehabilitasyon ng Manila Bay area na yan. No? Yung area po na yan na dinedevelop sa Roas Boulevard, napakalawak po ng Manila Bay. Ito pong pinag-uusapan natin, ito po yung sa Roas Boulevard. No? Yung tabi po ng US Embassy. Kapiraso lang po to sa Manila Bay. No? 389 million, inappropriate po yan ng 2019 appropriation. Sa legal po yan, batas po yan. At ang gumawa po niyan, kung hindi po nila alam, yung mga gumawa po ng batas na nagbibigay ng 389 million para i-rehabilitate yan, ay kasama yung mga tumututol na senador dyan. No? Hindi natin maintindihan kung bakit tinututulan nila yung sarili nilang gawa. So 389 million, hindi po totoo na pambili po yan ng white sand. No? Una, hindi rin po siya artificial white sand. No? Wala naman po nagsasabi na ito ay artificial. Pag ibig po sabihin na artificial, kaya po nila inuulit-ulit yung artificial. Alam po kasi ng mga Filipino na pag artificial, peke, hindi natural, di ba? Synthetic o maaring ito ay chemical base. No? Kaya napapaniwala nila yung marami. No? Pag sinabi nilang artificial, delikado yan. Kasi nga po unang-una ay ano na natin, no? Talagang alam na natin na yung mga artificial, delikado po sa kalusugan. No? Pero ito po ay natural. Dolomite po to, no? Ito po ay bato na dinurog para magmukhang white sand. Di po ba? O ito po ba ay katanggap-tanggap naman, no? Yung sinasabi ba nila na, so hindi po to artificial. Na pinakakahulugan po nila na artificial. Siyempre, mangangatwiran niya. Pero kaya po nila inuulit-ulit para po yung yung synthetic or hindi natural, natural din po to, no? Galing din po sa nature to. Okay.
So, magkano po ba talaga yung ginastos dito sa white sand na to o sa dolomite, crushed dolomite na to, no? Ito po ay nagkakahalaga lamang, hindi po totoo na ito ay 389 million, no? Nagkakahalaga po lamang ito ng 28 million pesos. Yung kabuuan po yung sinasabi nila, ibinibintang po nila. So, ibig sabihin, yung buong paglilinis po ng Manila Bay, no, kasama na diyan pati yung sa tubig, water, kung ano pa man, yung pagpapataas ng antas ng tubig sa Manila Bay, kasama po diyan, ay nagkakahalaga po ng 389 million. 28 million lang po pala, no? Kung inaangal po nila ng inaangal, white sand, magkano po ba? Ang po ba ay matitipid yung 28 million kung hindi lalagyan ng white sand? Ganun din po yan, no? Tatambakan mo rin ng black sand. Kumbaga, aesthetically, di ba? Kung puti at itim ang tatambak mo, kung ang diferensya lang ay 8 milyon, ipagpalagay na natin, no? Na 8 milyon lang ang diferensya. Kung ako naman, sa 8 milyon na diferensya, so ibig sabihin, kung tatambakan mo ng, hindi ako eksperto, no? Ipinagpapalagay ko lang na makakatipid ka ng 8 milyon kung gagamitin mo ay black sand. Di ba? Siyempre, may mga environmental concern din yan dahil kung ano-anong kaek-ikan ng mga to, no? Okay. Kung black sand yan, palagay mo ng 20 million lang kung black sand. Itong dolomite ay naghahalaga ng 28 million. O, nakatipid ka ng 8 milyon. Pero, yung 8 milyon na, sabi nila, para daw sa gutom, no? Unahin daw yung gutom. Sige, pamigay mo yan sa mga tao. Ang SAPCO o yung tinatanggap na ayuda ng mamamayan sa Maynila ay 8 mil. So, ilang katao lang yung makakatanggap ng 8 million na matitipid mo kung hindi puti ang ilalagay mo dyan. Kung itim ang ilalagay mo dyan, gagastos ka rin, di ba? Ng around 20 million. So, nakatipid ka ng 8 mil. 8 million pala. Nakatipid ka ng 8 million. Sabi nila, pakain mo yan, 1,000 lang po ang mabibigyan mo niyan. 1,000 lang at 1 buwan lang yun, ubos na po yan. Meron nga nagsabi na 1 linggo lang daw niya yung 8 mil. Naiintindihan niyo po ba? Samantalang ito, pangmatagalan at hindi lang 8 milyon ang makikreate nito. No? Balang araw na negosyo, hindi lang 1,000 ang makikinabang dito at pangmatagalang pakinabang. Ano yung sinasabi ko? Magkakaroon na naman dyan ng kalesa. Magkakaroon na naman ng mga vendors na maayos. Magkakaroon na naman ng mga parking lot boy. Makikinabang na naman dyan. Marami po negosyo. Mabubuhay din yung mga establishmento na nariyan. Nasa tapat niyan. O magtatayuan mismo nila ng mga cafe, etc. Baka higit pa sa 1,000 ang epekto niya na hindi one-time na tulong. Alam niyo po, tourism creates job, no? Hindi po naiintindihan yata ito ng mga bumabatikos dito. Yan po yung unang katotohanan. Hindi po totoo na 389 million yung pambili ng white sand at hindi rin po totoo na ito ay artificial. Very natural po ito na ito ay dolomite. No? Ikalawang kasinungalingan na pinalalaganap po nila. Delikadong malanghap ang dolomite. No? Alam nyo po, kahit po buhangin, pag nilanghap nyo, delikado po yan. No? Bakit mo lalanghapin? Bakit mo naman sisinghutin? Lahat po ng mga, kahit nga lupa, di ba? Kahit po yung lupa na pangkaraniwan, pag sininghot mo yan, napunta sa baga mo yan, delikado rin po. Ano po bang hindi delikado pag sininghot mo? Ang tanong po ba, yung po bang tinatambak dyan na crushed dolomite o dinurog na dolomite, dolomite ba o dolomite? Ay kasing laki po ba nung tinatawag na dust, no? Hindi po. Mas malaki po ng 100 times. Kung sasadyain nyo po, kahit po siguro sinong bato, no? Yung dudurugin mo pa siya para singhutin, masama po talaga sa kalusugan, no?
Pero yung as is, yung nakikita natin diyan, maliban na lang kung sisinghutin mo talaga, parang buhangin lang din po yan. Singutin nyo po yung buhangin. Hindi ho ba delikado rin sa kalusugan yan? Kahit na anong kulay ng buhangin. Kahit pa yan ay natural na white sand. Kahit sa Boracay mo, singutin mo yung white sand ng Boracay. Hindi po ba delikado rin sa kalusugan yan? Hindi po. So, hindi po yung, yung pagtatambak dyan ng dolomite ang delikado. Ang delikado po, yung utak ng mga nag-iisip ng mga delikado tong mga to. No? Kasi, balak yata nilang singhutin. No? O, ikatlong kasinungalingan. May pandemic na tayo. No? Prioritize pa. Ang tawag nga nila dyan may tawag. Okay, si Leni Robredo, ang tawag niya dan ay palamuti. No? Uunahin pa daw yung palamuti kaysa sa pagtugon sa pandemic. Alam po ninyo, ganito po yung sitwasyon niya. No? Yan po, 2019, inappropriate po yan. No? Ibig sabihin, yan po ay nakabudget na noong 2019. Pag sinabi po nakabudget na at obligated na, kinontrata mo na sa tao, binayaran mo na sa tao, hindi na po yun po pwede. Ang po pwede pong i-realign, kinakailangan mo pa pong gumawa ng batas, di ba? Kaya po may bayanihan 1 sila. Ni-realign po nila yung hindi pa po obligated. Yun pong hindi pa nagagastos. Yung pong hindi pa na ipambabayad. Yun lang po yung pwede mong galawin. Kasi, ang kinokontrata naman ng gobyerno, hindi po laro yan. Nakita nyo naman siguro kung pupunta kayo ron, no? Ang lalaking machineries, ang daming tauhan, hindi po pwedeng laro-laro po ang gobyerno, no? Na nakipagkontrata ka na, nagkabayaran na, at biglang may pandemic, amin na lahat ng bayad, no? Isoli nyo na yan lahat, hindi na natin kailangan yan. Yung pong white sand na yan, matagal na po yan nariyan, no? Ngayon lang pinuna. No? Ngayon, anong gusto nyong gawin? Ang linaw ng sinabi ni Yorme Isko, no? Kaya si Yorme Isko hindi lang daig pa tong vice president na to, mayor ng Maynila. Pang vice presidentiables natin 'yan. Alam niyo sabi ni Yorme, bakit ipapatigil? Ano ang mabigat na dahilan para ipatigil? 'Di ba? Kapritsyo lang ni Leni at ng mga dilawan, ipatigil yan. Pero mo, nariyan na. No? Nariyan na yung dolomite. Kasama po sa 28 million yung pagbabiyahe niyan, transportation, paghukay niyan, o pag-crash po niyan. Tapos nariyan na, ilalatag na lang, sasabihin lang dahil sa kapritsyo ni Leni, yan po yung mga leader na hindi po marunong mag-isip. No? Delikado po yan. Kasi po nagpapadala siya sa mga damdamin. No? Katulad po niyang build. Pwede ba nating sabihin sa mga kontraktor niyan, na, teka muna, may pandemic, hindi na namin prioritize yan. Babawiin na muna namin lahat ng babayad namin sa inyo. Yung mga gumagawa ng ating mga kalsada, mga LRT, gumagawa ng hukay ng ating subway, etc. Yan po ba ay pwedeng sabihan na may pandemic tayo, hindi po muna namin kayo babayaran. Hindi, wala pong mangyayari sa gobyerno natin pag ganyan po mag-isip, no? At saka po, sa inyong kaliwanagan, kasi hindi po natin tinatawaran yung kakayahan mag-isip ng ating pangalawang Pangulo, no? Pero, ganun na nga po, no? May kahinaan po sa pag-iisip, no? Yan po, nakita ko Magpunta kasi kayo doon sa Manila Bay. Ako may prueba ako na nagpunta ako ron. May video ko, nagpunta ako. Bilangin niyo yung trabahador na naroon na, no? Nasa site. Bilangin po ninyo yun. Mawawalan ng trabaho yun dahil ipapatigil nyo. Di ba? Papatigil nyo yung trabaho nila. Anong kakainin ng mga pamilya na yun nakatrabaho yun? Dahil lang sa kapritsyo nyo na wala namang katuturan. Yan po yung sinasabi natin. Hindi po prioritize yan.
Wala pa pong pandemic na pondohan na yan. At ang mga nagpondo niyan, kasama sa mga bumabatikos ngayon. So, ibig sabihin, yung pagbatikos po nila, hindi po ayon, yung ginagawa nila ngayon, pwede nilang batkusin balang araw kasi depende po sa lagay ng panahon. No? So, ang pamumuno po nila ay lagay-lagay lang ng panahon. Wala po sila talagang direksyon na ito gagawin, ano man na mangyari, gagawin po to. Ang hindi po na-obligate yung pong sa Bayanihan 1 na mga pondo na inirealign para magbigay ng mga ayuda sa mamamayan, yan po yung hindi pa nagagastos. Halimbawa po, mga building ng DepEd, wala namang pasok, wala namang gagamit pa, ipinarioritize muna yung ayuda. Yun po yung ibig sabihin. Pero itong tuloy, meron na po, nariyan na po yung white sand, bayad na po yan, nagtrabaho na po yung mga tao na yan. Hindi po pwedeng sabihin sa kontraktor niyan at sa mamanggagawa na hindi na namin kayo priority. Dahil yung white sand na tinambak nyo, ipapasoli namin. Biruin mo yun, dodoble yung gastos. Ganun po sila mag-isip, no? Okay. Ito po ang pinakamalupit na sinasabi nila, no? Sinisira netong paglalagay na to ng white sand. Sinisira po ang teka muna, meron pa pala tayong sinisira daw po ang kalikasan. Nakakalungkot pong isipin, no? Na nung panahon na 100,000 yung naglilinis niyan, eto ring mga tao na to, no? Yung mga tumututol ng ngayon sa pagpapaganda ng Manila Bay, sila din yung nagsabi noon, no? Tandang-tanda ko yan eh. Kasi nag-vlog na ako noon. Sila din yung nagsabi noon na hindi nyo kayang linisin yung Manila Bay. Kapiraso lang yan nililinis nyo. Artificial lang yan, no? Ano lang daw, yung paglilinis daw ng Manila Bay, papogi points lang daw dahil hindi naman daw kayang linisin. Hindi po nakapagtulungan yung mga yan sa paglilinis. No? Pero wala pong pakialam yung mga taong bayan. Lahat po na nag-volunteer doon, tuwan-tuwa, nakakita ng plastic, meron silang sapo. Alam niyo po ba, nung panahon na yun, na sangkatutak ang basura dyan? Kung gaano karami nahahakot na basura dyan? Araw-araw po, 30 to 45 trucks ng basura ang hinahakot nung panahon na nililinis po yan. No? 30 to 45 trucks na basura. Ilang buwan pong naglinis dyan bago po isara yan. Kasi po, kaya po sinara yan, nakakalungkot pong isipin, natuwa po yung mga Pilipino, mga taga-Maynila o mga karatig po, no? Dahil nakita nila na malinis. Na luminis talaga eh. Natuwa po sila, ang dami po naligo. Pati mga bata, mga baby, pinapaligo na nila doon. No? So, nag-order po yung sa task force, dito po sa Manila Bay Task Force na to, na ipagbawal na, sinaran po. Nakakalungkot po yun kasi nag-i-enjoy po yung mga Pilipino na makita nila na luminis yung kapirasong Manila Bay. Tapos, bagamat marumi pa rin naman talaga yung tubig, no? Ang sabi nga diyan, may mga chloroform pa, no? Na kasi ginawa po kasing yung Manila Bay, diyan po lahat ng kumbaga Poso Negro siya ng buong Kamaynilaan, no? Yan ang naging Poso Negro ng buong Kamaynilaan, hindi lang Maynila, yung buong National Capital Region, yung buong Metro Manila. Yan po yung sinasabi natin, mga kapatid. Paano mong sasabihin na yung ginawa ng mga tao, maraming 100,000 volunteers na paglilinis ng Manila Bay, at ngayon po na malinis na, yung panlabas na anyo, malinis na, wala na pong mga basura, ay beautification stage na, no? Lalagyan na po ng puting dolomite para magmukhang puting white sand. Para mas gumanda yung pagpapapicture natin. Ito po sa likod ko. Nakita nyo po yan? Ganyan po kaganda yung Manila Bay. Ma-imagine mo, nasa puti kang dolomite o white sand.
Tapos nagpipicture ka, isasama mo ngayon. Yan, napicturean yan nung hindi pa nililinis yung Manila Bay. Yun talagang yung dagat lang. Ngayon, isasama mo na pati yung white sand. Di ba? Alam nyo po, wala pong katumbas na pera. Yung 28 million, panis po yan sa mararamdaman ng mga tao. Sinasabi ko nga sa inyo, yung painting nga ni Juan Luna, magkano ba yung bili natin sa painting ni Juan Luna na ganyan lang kaliit? Ilan lang na may nakakakita nun, di ba? Nakatago po yun dun sa may GSIS Museum. Pero may nag-question ba sa atin? Kasi po, yan ay work of art, no? At national artist, hindi lang national artist, pambansang bayani si Juan Luna, no? Magkano yung 50 million yata mahigit yun? Ito, 28 million. Million ang makakakita nitong White Beach na to. Ha? Sa halagang 28 million. Yun pong painting ni Juan Luna na 50 million mahigit. Isang napakaliit, hindi natin ma-question dahil sa aesthetic. Alam niyo po, ang aesthetic po, hindi po mahirap pong questionin. Di questionin na rin natin kung ilang milyon yung mga pinatayong mga monumento. Lahat yan mga monumento niya, milyon-milyon yan dahil mga national artists po gumagawa niya. Hindi mo lang siya kukwentahin. Ha? Yun pong rebulto, pag kinuwenta mo yan, ilang semento ginastos dyan, ilang bronze man yan, ilang kilong bronze yung ilang kilong tanso yan. Ganun ba pagkukwenta nun? Hindi. Ang kukwentahin mo dyan, yung naidudulot na pag tinignan yan, yung proud yung mga tao na eto bayani namin to. Si Jose Rizal, tignan nyo nga. Bata pa ako, tinitignan na yung luneta na yun. Tumanda na akong ganito, 51 anyos na ako. Pag napupunta sa luneta, nagpapapicture pa rin. Yung ba, ikaw quantify mo kung kahit 100 milyon yung ginastos doon sa pagpapatayo ng rebulto ni Rizal. Walang katapat na yung kasiyahan ng mga tao, lalo na yung mga hindi taga Maynila, na once na napunta sa Maynila, nagpapapicture, eto pala yung famous na Rizal Monument. Pag uwi nila sa probinsya, may selfie sila na nakakarating sila sa luneta. Yan ba maka-quantify mo? Hindi po pwede lahat kwentahin sa nakatipid tayo rito. What is 28 million? 28 million lang po yun. Hindi pa nga nailalatag niya yun. Pag nakikita ko, talagang lumulukso na yung puso ko sa kasiyahan na gaganda tong Maynila. Bawal pang pumasok dun Kasi talagang under construction pa lang pero napakarami na pong pumupunta ron. At proud na proud sila. Yan lang po muna ang ating paglilingkod. Huwag po tayong maniwala dyan sa mga kasinungalingan na pinalalabas po niyan. Maging proud po tayo na meron po tayong pamahalaan. At salamat po, Yorme Isko. Ikaw ang nagmumulat dito, no? Sabi nga ni Yorme Isko, pwede ba ipaubayan nyo na sa mga taga Maynila yung pamumblema sa White Beach? Total, di ba? Maynila yan Ang problemahin nyo, yung mga pinatatayo ng congressman nyo, ng mga senador nyo sa mga probinsya nyo. Eto, 28 million lang Questionin nyo yung mga bilyong-bilyong pinatatayo ng mga congressman nyo at mga mayor at gobernador. Yun po lang yung sa akin, no? Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin pagkikita. Napakaganda po ng Manila Bay, di ba? Yan po ba pag nakita nyo ganyang kaganda yan, nakapag-selfie kayo sa ganyan? Matatawaran ba yan ng kahit na ilang milyon? Badong Aratlis po.